Kamakailan, ang pinakamayamang tao sa mundo, si Xiang Hejing, ay bumalik sa bansa. Sinasabing bumalik siya upang hanapin ang kanyang unang pag-ibig. Songsha. Nasa harap pa ang fiancé mo. Bakit mo iniintindi ang babaeng iyon? Isa lang siyang aso na itinali ng nanay ko sa tabi ko. Kayong dalawa, gabi na't mag-enjoy kayo ng husto. Siyang Xiao, bakit parang hinang-hina ka? Hoy, nasa harap, marunong ka bang magmaneho? Siyang Xiao, nabangga ng fiance mo ang isang malaking kots. Sinasabi kayo, Boss Ding. May tumama sa malaking kotse mo, boss. Tito, bumalik ka na sa bansa. Kasalanan ng fiance ko, hindi sinasadya at nasagi ang kotse mo. Papababa ko siya para mag-sorry sa'yo. Song Shiyuan, tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Bumaba ka at mag-sorry agad. Xiang Hejing. Song Shiyuan. Tito, wala na siya dito. Siya na ang nagmaneho ng kotse mo. Nakipaglandian ka sa iba. Sinira mo ang reputasyon ng negosyo natin. Ginawa mong basura lahat. Kapag gumawa ka ulit ng kalokohan. Pero Rusin kita, lumayas ka. Xiang Hejing, gusto kita. Gusto mo bang maging tayo? Kung may sira utak ka, alisin mo na agad. Takbo. Ikaw na walang tatay na nag-alaga, lakas ng loob mo na magyabang sa harap ko ha. Magyabang ka pa. Huwag kang gumalaw. Tinawagan ko na ang pulis. Xiang Hejing. Ao's calling BA? Multa. Jingi, Gusto kang makita ng matandang lalaki. Binibining Song, hiniling ni Ji siyang naitigil ang paggamot sa inyong kapatid. Ano? Yuminam ka. Gumawa ng isa. Huwag akong hayaang uminom at Gusto mo bang makita akong sumayaw? Sinosia? Bake it nanakit, sira ka, Song Shiwan? Xiang Xingji, pinakasalan kita, ayon kay Mrs. Xiang. Bakit sinuspinde ang gamutan na Ito ang resulta ng paggalit mo. Hindi ko ititigil ang gamutan, itatapon ko siya palabas ng ospital. ang lakas ng loob mo? Hello? Dr. Liang, ano na ang kalagayan ni Song Shian? Xiang Xingji. Pikis akeo, talungan mo ang kuya keo. Sige. Samahan mo ako ng Ano? Simula nang nagkarelasyon tayo, di mo ako pinayagang lumapit. Paano ko malalaman kung magaling ka sa kama? Ngayon, subukan natin agad. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Song Shi Yuan. Bumalik ka sa akin.
Uncle, Bakit ka na dito? dinala ko si Shiyuan dito para sa bagong karanasan. Tama ba, Sure Yuan? May lakas ng loob kang magsumbong sa uncle ko. Alam mo ba ang resulta nito sa kapatid mo? Uncle, papasok na kami. Anong ginagawa mo? Ginoo siyang, tulungan mo ako, nakikiusap ako. Pinilit ako ni Siyang Hangsi na gawin iyon. Ginawa ko iyon kasama siya. Siya ang tumama nito. Huwag mo akong paratangan, hindi ko ginawa iyon. Kung hindi mo ginawa, ikaw ba ang nagdulot nito sa sarili mo? Tito, hindi ko ginawa. Tito, sinaktan MOAKO. Sinaktan ba kita? Baka nadulas lang ang paa ko. Aksidente lang siguro. Dahil gustong-gusto mo ng real-life combat games. Samahan mo siyang mag-enjoy sa laro. Huvak po. Tito, nagkamali ako. Tito, hindi kayo gusto. Tito, ayoko na. Tito, hindi ako maglalaro. Hindi ako maglalaro. Ang drama ng babae. Talagang nakakaantig sa puso ng lalaki. Pero, sa tingin mo ba ang palabas mo? Epektibo ba to para sa ets mo? Sige. Sabi yan ay Shang Xingji. Kailangan ko lang matulog sa kanya isang gabi at may liligtas niya ang buhay ng kapatid ko. Masyado akong mapili, hindi dapat umaasa ng sobra. Patawad, Ginoong Siyang, baka natawa ka. Tatlo dalawa. Tatlo dalawa isa tatlo dalawa. Ang pagpapanggap na nasasaktan ay baliwala sa ets, pero ang pagmamay-ari ay epektibo. Samahan SI Shang Shinji. Mas mainam pa na bigyang pansin ako. Sa huli, ako ang may control sa negosyo ngayon. Limang taon na, pero ang paghalik ay ganyan pa rin kapangit. Dahil bukod sa'yo, wala akong hinalikan na iba. Wala namang nagturo sa akin. Shang Hijing. Sino yan? Song Shiwan. Song Shiyuan, inayos ko na ang gamutan ni Song Xian sa ospital. Bukas samahan mo ako, hapunan kay uncle. Sige. Song Shiyuan, bakit parang ang tahimik mo? Hoy, Bukas, makipaghiwalay ka sa kanya, pwede ba? Pwede ba? sige. Lolo Mama. Tio, medyo nahuli kami umuwi. Sige, maupo na kayo. Shiyuan, halika rito, maupo sa tabi ni tita. Lolo. Sino siya? Fiancé ng tiyo mo. Kagabi lang sila umuwi mula sa Las Vegas. Shiyuan, anong maroon? Hindi mo yata nahawakan ng maayos. Bumalik na si Wei He. Ngayong taon, maghanap tayo ng magandang araw para sabay na ikasal sina Heijing at Xingji. Lolo, Tari, gusto kong mag-back out sa kasal kay Xingzi. Tutal ikaw naman ang masusunod.
Si Hijing kagabi, kasama mo siya, di ba? Sinabi ni Hijing na nakipaghiwalay siya sa unang pag-ibig na tumagal ng 3 taon. Ang tagal bago niya tuluyang malimutan siya mula sa puso't isipan. Wala akong ibang ibig sabihin. Pareho tayong babae. Gusto ko lang sabihin, walang taong bumabalik dahil mahal ka nila. Lalo na sa lalaking nasaktan mo ang pride. Xiang Hijing, magpakahinahon ka. Kagabi, nung hinila mo ang necktie ko, bakit di ka nagsabi maghinahon? Ikaw. Wala ka sa sarili. Silly nasa laban. Yan na naman? Xiang Hijing, kaya mong hindi mag-alala. Pero hindi ko kaya. Wala na ang mga magulang ko. Gayon, ang natitira lang sa akin ay ang kuya ko. Ang hirap kong iniwanan ka na. Ginawa kong kasunduan ang kasal para sa kuya ko. Gayon, ikaw ang nagpemes sa buhay ko. Xiang Hijing, ayaw ko rin ng ganito. Hanggang dito na lang tayo. Ikaw na walang silbi, ni isang babae hindi mo maayos. Pinatay ko ang mga magulang niya nung una para lang ikaw ang makapag-asawa sa kanya at makuha ang sekreto ng pabango ng pamilya Song. So, ang totoong taong pumatay sa mga magulang ko, siya pala. Mama, Papa. Noong bumagsak ang pamilya ng Song, ang mga magulang mo papunta sa bangko para umutang. Nagkaaksidente sila sa daan. Ang kuya mo naging isang halaman. Tira, nakikhaisap AKO, ikaw ang kaibigan ng mama ko. Pautangin mo ako ng 50,000, ipagamot ko si kuya, parang awa mo na. Parang awa, emo na, tira. Si Yuan, perang galing sa pamilya siyang ang gamit ni tita. Kung gusto mong masalba ang kuya mo, kailangan mong magsilbi sa pamilya siyang. Magpakasal ka muna kay Tsingsi, para naman kung tutulong ako, may dahilan ako. Shiwan. Xiang Hijing. Maghiwalay na tayo. Huwag magmadali. Magplano bago kumilos. Ngayon, gusto ng matanda ipaubaya kay Xiang Hijing, anak sa labas, ang pamamahala ng Xiangko. Kailangan mo makuha ang recipe ng pabango ng Songko para maibalik sa ayos ang industriya ng pabango ng Xiangko. Doon mo lang siya matatalo. Song Shiyuan gustong makipaghiwalay, anong magagawa ko? Huwag kang mag-alala. May paraan si Mama. Tikman mo, ito ang pinakatatagong gingguatie ng matanda. Tikmenemo. Nakita kayong bumalik, tuwang-tuwa si Lolo. Ingat kayo sa daan. Singji ehadet si Shiyuan Pawi. Opo, Ma. Aying tara na rin tayo. Magingat kayo. Song Shiyuan. Ngayong araw, ayosin kita, tingnan natin kung magtutuloy ka pa ng pag-atras sa kasal. Ngayong araw, ayosin kita, tingnan natin kung magtutuloy ka pa ng pag-atras sa kasal. Huwag mo akong hawakan. Song Shiyuan, may buong gabi ako para makasama ka. Anong balik mo? Huwag kang gumalaw. Ito, bagong gamot na nilikha sa ibang bansa.
Kapag nakain ang bahagi, mawawalan ng malay ng isang oras. Pagkatapos, magiging matinding pampabuhay na gamot. Kapag yung magana, gusto nilang ipahamak ka, tamang-tama. Pwede mo silang gantihan gamit ito. Baby, NASA Empire Hotel, room 1410. Nakakainis ka, Xiao. Xiao, gusto ko ngayon mag-try ng iba't ibang laro. Song Shi Yuan Bake It Ikaw? Si Shang Xingzi ang nagdala sa akin. Kayo na. Mag-enjoy kayo. Hindi ko inaasahan binigay mo pala ang fiance mo sa kama ng ibang babae. Ang hina mo naman. Magpatuloy. Nilagyan na ng gamot ang lahat. Para kang tumatakbo kahit saan. Dadalin kita sa ospital ngayon. Hindi. Hindi pwede. Anong ginagawa mo, Shang Hijing? Shang Hijing. Engaged ka na. Ayoko maging kabit. Song Shi Yuan. Baboy ka BA, sa simula't simula ikaw lang ang meron ako. Wag mo akong lokahin. Bumalik ka, hindi naman para mahalin ako ulit. Song Shi Yuan. Makinig ka sa akin. Ang dignidad ay Shang Hijing. Kahit tapak-tapakan mo ng libo-libong beses. At kahit dagdagan pa ng isa. Babalik pa rin ako at sasabihing mahal kita. Narinig fiance ni Emma siya may kalokohan sa hotel. Ang topic na to sobrang init. Siguradong magiging headline. Tara na. Song Shi Yuan, hintayin mong lumabas sa headline ang isyu mo kay Xingzi. Tingnan ko kung paano mo paatrasan ang kasal. Kumusta naman ang hawa? Pasado ba ang feeling? Hindi ko ginawa. Sasabihin mo pa, hindi, gusto mong ikumpara ang marka ng kuko. Ito na. Dito mismo. Hindi ito ang 1,401. Natatandaan ko 1,403. Pero ito, Makinig sa kin. 1,004. Nandiyan na ang reporter. Magtago ka na. Halikan mo ako kahit isang beses, saka ako magtatago. Song Shi Yuan, grave ka talaga. Kukunin ko lang ang lighter. Ano bang ang nasa mo? Gusto kong ang mga matatalino. Sila ang mapapaloko sa katalinuhan nila. Isa kang tusong maliit na soro, ha?
Nasisanak na. Marshang, anong relasyon niyo ni Miss Shen? Marshang, anong relasyon kay Miss Shen? Narinig ko si Miss Shen ang sekretarya mo. Simpleng employer-employee lang kayo. Magpapakasal na ba kayo? O ibang uri ng Kapag nawalan ng puri ang babae, nawala ang halaga niya. Song Shiyuan, wala kang magagawa kundi magpakasal sa anak ko. Mga kaibigan sa media, mahal na mahal ng anak ko ang kanyang magiging asawa. Sana sa kanilang kasal, dumalo kayo. Mr. Shang, alam ba ang fiancé mo? Miss Shen. Ikaw. Tigil na sa pagkuha ng litrato. Binayaran ko kayo para kunan si Song Shiyuan at ang anak ko. Sino ang nagsabi sa inyo na kunan ito? Mrs. Shang. Matagal ko na kayong tinuring na parang tunay na ina. Pero naloko nayo. Miss Song, alam niyo ba ang tungkol kay Shang at Miss Shen? Sure, Yuan. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi kayo akalain ganito. Sure, Yuan. Sandali lang. Bilisan mo. Sundan mo siya. Ito. Song Shiyuan, nakipagtagpo ka pala sa tiyuhin mo ng lingid sa amin. Si Shi Yuan, nawala. Puntahan mo si Xian sa ospital. Sure ha. Huwag mo akong sisihin kung masyado akong naging matigas. Sisihin mo ang kapatid mo na sobrang suwail. Shi Yuan, dumalaw si Tia kay Xian, hindi maganda ang kalagayan niya. Kapag sinaktan mo ang kuya ko, hinding-hindi kita palalagpasin. Anong nangyari? Bilisan, magmaneho. Kailangan pumunta sa ospital. Ziga. Tumabay ka. Kuya, huwag matakot. Hindi ko hahayaang may sumakit sa'yo. Song Shiwan. Shi Yuan ay rin kitang saktan, pero masyado kang matigas ang ulo. Ang lakas ng loob mong hampat. Song Shiwan. Ang lakas ng loob mong saktan ang nanay ko. Unko, ilang beses mo nang sinaktan ang mga babae. Hindi. Tao, turuan niyo siya. Ano ba igalang ang mga babae? Ma, talangin mo kayo. Siyang Hijing, problema ng pamilya namin to. Ikaw, na kung ano-anong Ang wild card ng pamilya siyang kayang gawing bankrupt. Gusto mo bang subukan? Song Shiwan. Hintayin mo kayo. Huwag kang mag-alala, kuya. Sigurado ako, hindi na ako magpapadala sa banta nila. Sa 2 taon, para mabayaran ang utang sa pagsusugal, kumuha si MRS siyang ng pera sa kumpanya na nagdulot ng 3 pumalpak na proyekto at pagkamatay ng 3 empleyado. Itinatago nila ang balitang ito, hindi pa lumalabas. Parang sa mga nakaraang taon. Ako pa yata ang naging sobrang bait sa kanila. Ayon sa ulat, pinilit ng Zhitsing ang mga empleyado mag-overtime. Naging dahilan ito ng biglaang pagkamatay ng 3 empleyado. Ang Zhitsing pabango, amoy dugo ng mga manggagawa. Grabe, mga ganid na negosyante. Investigahin mo, sino ang nagpakalat ng balita? Nauman kayo. Ang inyong tiyuhin. Si Shang Hajing. Huwag mong sobrang pairugin ng tao kahit aso nagagawang lumaban. Mas maayos pa ang aso sa iyo. Hindi ito nagdudulot ng amoy ng dugo ng tao. Ikaw. Si Shang Hajing. Iligtas mo ang mama ko. Mama, ligtas mo kayo. Si Siyang Hijing, ang nag-isang apo ng pamilya Siyang. Ang empleyadong inatik dapat mabigyan ng kompensasyon. Simulang gayon, kung may pilit na mag-overtime ang empleyado, lumayas sa grupo ng siyang. Si. Lumayas. Alice.
Nene, kung hindi ka pumunta sa Las Vegas para magsugal, hindi tayo abot sa ganitong sitwasyon. Ngayon, mababa na ang stocks ng kumpanya. Kahit hindi makialam si Xiang Hejing, malapit na tayong mabangkarot. Kaya na. Magmadali at kumbinsihin si Song Shiyuan na bumalik. Kailangan makuha ang lihim na formula ni Song Shiyuan sa paggawa ng pabango para maibalik ang reputasyon ng kumpanya. Kaya ba nakipag-engage si Ginoong Xiang kay Song Shiyuan dahil sa kanyang formula? Welcome, tuloy po kayo. Itong wedding gown. Ikaw na ang magsukat para sa king. Bakit? Pinuntahan ka ba ni Lolo siyang para samahan akong mamili ng wedding gown? Kung halata akong naiirita, bakit tinatanong? Lumuhad ka't isyot mo ang sapatos ko. Inaaway ang girlfriend mo, hindi mo ba siya papangalagaan? Naniniwala kaya niya ito? Kayong mga trabahador, di ba dapat lang kayong maglingkod na may paggalang? Trabahador kuba-kuba para kumita, ikaw nagbebenta ng sarili. Naging kabit ka, may Song Shiyuan, subukan mong manakit sa akin. sa susunod makita mo ang lola mong trabahador. Siguraduhin umiwas ka. Ang fiance ni Xiang Hejing ay anak ng boss na mafia sa Las Vegas. Subukan mong agawin ang fiance niya, tiyak na hindi kanya palalagpasin. MS Jin, ang babaeng walang hiya na yan ay inaakit ang fiance mo. Ito ang ebidensya ng kanilang pag-check-in sa hotel na nakuha ko. Sandali. Miss Jin, huwag mo dapat patawarin ang babae na yon. Ang babaeng tulad niya, dapat lang maparusahan ng matinding parusa. Mali ang taong nahuli niyo. Hindi ikaw ay Song Shiyuan. Ikaf nga ang hinuli. Anong nangyayari dito? Si Miss Jing, Baka bigla niyang naisip na maging mabuting tao. Xiang Hejing, ang talas talaga ng dila mo. Talas na toto o talas na peak? Hindi ka ba nakatikim noon? Si Miss Kim, ang nag-akit kay Xiang Hejing ay si Song Shiyuan. Mas kinasusuklaman ko ang mga bobo na gustong gamitin ako para sa borrowed nef kaysa sa mga third party na madaling maalis. Natatakit ka na I offend asay Song Shiyuan. Protektado siya ni Xiang Hejing kaya hindi mo siya kayang galawin, kaya ako ang tinarget mo. Tumahimik ka. Kim Kehi, palagay ko, talagang natatakot ka lang. Narinig ko sa bansa ninyo. Kapag nanakit ka, kailangan magbayad. Basta iwan mo lang ng kaunting buhay, sapat na yan. Hindi. Bumaba ka ng sasakyan, Song Shiyuan. Shun Jian, ano na naman ang kalokohan mong inisip? May hawak akong ebidensya ng relasyon mo kay Xiang Hejing. Isang pindot ko lang, lalabas sa media ang balitang si Xiang Hejing ay nambibighani ng asawa ng pamangkin niya. Sisikat yan sa lahat ng platform. Salamat na lang. At tuluyang inanunsyo mo para sa amin. Sa oras na mangyari yan, babagsak si Xiang Hejing, pati na rin ang stock ng kumpanya ng Xiang Group. Song Shiyuan, ano sa tingin mo, magagalit kaya ang matandang Xiang sa kanya? Anong gusto mo talaga? Akala ba sapat ang sira na video? Tweet MOBA account couldn't? Saje, tingnan natin kung ano ang magiging headline bukas. Ang iskandalo ng inyong pagtataksil o ang pagbagsak ng stocks ng negosyo ni Xiang. Wag, bibigay ko na. Shiwan,
Huvak. Ken na yan. Dahil sa sekretong formula na ito, kaya pumayag si Shang na magpakasal sa'yo. Gayon, akin na ang formula na ito. Sa formula na ito, ako na ang papalit sa'yo na magpapakasal sa pamilya Shang. Magiging fiance ni Shang Xiao. Shang Hejing. Gusto ko kayong imbitahan sa isang palabas kung paano ang mga naging bunga ng kasalanan. Maligayang pagdating sa aking birthday party. MRS Shang, narinig namin na ang inyong Tsingshi fragrance ay nakagawa ng matagal nang nawalang pampabango, ang Tsijiqiang powder. Bakit hindi mo ipakita ito ngayong kaarawan mo at hayaang makita ito ng lahat? Huwag magmadali, lahat. Ang pag-anyaya sa inyo ngayon ay upang ipatikim ng maaga ang aming Tsijiqiang powder. Sana matulungan nyo kaming ipromote ito sa hinaharap. Ziga. Ang Tsijiqiang powder, lihim na formula ba ng pamilyang Song na di mapapalitan? Ang mga gumagaya ay hindi makakakuha ng tamang result. Iyan ay mag-aakala ng kahangalan sa tao. Ang Shang Xijifiang powder, nagbibigay bango, nagpapabata, at nagpapakintab. Ang balat ay magiging malambot. Pinapanatili ang kabataan na hindi tumatanda. Tignan mo, maganda ang epekto, di ba? Susunod, pasok si Ginoong Shang para magbigay ng regalo kay Ginang Shang sa kanyang kaarawan. Shang Xingxi, nakipagsabuatan ka kay Shen Jiayan para nakawin ang sekreto ko sa paggawa ng pabango. Ibubunyag ko sa lahat ang masamang ginawa niyo. Song Shiyuan, ako na ang pasaway. Ikaw ang walang kakayahan. Hindi mo maayos ang kumpanya, tapos kumamit ka pa ng mababang paraan, Shang Xingxi. Ayase kang walang kwenteng tao. Tumahimik ka, masamang babae. Sinasabi KOSAYO. Shang Xingji, gusto mo talaga akong ilagay sa peligro. Hindi. Mukhang di mo na kailangan kumilos, Jingyi. Ang galing talaga ng acting ni Miss Song. Bobo ka. Miss Song. Eos Kalang BA? Song Shiyuan, sinasabi ko sa iyong huwag kang magpadalos-dalos. Kung hindi, ang iskandalo mo at ni Shang Hejing ay malalaman ng lahat. Ikaw nang aliwa kay Shang Xingzi, tapos lakas ng loob mong takutin Pa- ako at si Shang Xing engaged 5 taon, pero lagi niya akong niloloko kasama sekretarya. Ikaw. Nagkasabwat pa sila para kunin ang sikreto ng aking espesyal na pampalasa. Ayaw ko magpagamit sa kanila. Kaya ganito niya ako tratuhin. Sure Yuan, baka may misunderstanding ka lang? Si Shenjia, yan ang nagsimula magkakagaling lang niyang itulak ako sa hagdan. Mrs. Shang, akala mo mali ang pagkaintindi mo sa misunderstanding. Ito. Ang pagtataksil ay laging alinman sa wala o paulit-ulit na. Huwag sana kayong maging mahina tulad ko. Kung hindi, ang kahaharapin natin ay karahasan sa pamilya. I-announce kayo. Simulang gayon, kanselado na ang kasal namin ni Shang Hangxi. Song Shiyuan. Pakiusap ko sa'yo, magparaya ka na, nagmamakaawa ako. Talagang nananakit ng babae. Theo. Itigil niyo na. Huwag nyo na siyang saktan, tama na. Kay Kaibigan. Huwag kayong pauloko kay Song Shun. Siya ang unang nagloko sa relasyon. May ebidensya ako. Kung ayaw niyong maniwala, tingnan niyo sa malaking screen. Ito ba sina Shang Gejing at Song Shiyuan? Huwag nang magvideo. Paano nangyari? Huwag na kayong magvideo. Huwag nang magvideo. Kung gusto tumingin, tignan maayos. Hindi ko kayo sising. Pwede mo ba akong tulungan? Anong tulong? Ano to? Ang video ng pag-check-in nina Shang Hangxi at Shen Jiayan sa hotel. Ano ba? May ganyang helicopter? Ang nasa isip kayo kasi.
Sa banquet ni MRS Shang, tulungan mo akong mahack ang network system ng banquet hall. Pagbukas ng screen, tuloy-tuloy ipapalabas ang video na ito. Tweet naman. Pero anong kapalit kayo? Ganito na ba kababa ang halaga ko? Hindi pa sapat yan. Sigurado akong ikaw ang may kagagawan nito. Shun Jian. Tumigil ka na sa pagiging hindi makatwiran. Inutusan mo silang panoorin ang video. Aba, masamang babae ka. Ang lakas ng loob mong magplano laban sa akin. Kantiyon. Huwag ka munang masyadong ma-excite. Anyway, nalaman ko na ang formula para sa skin soothing powder. Malapit na akong magpakasal sa isang pamilyang mangangalakal, at ikaw at ang iyong maikling buhay na kapatid. Naghihintay kunin sila ni Ginang Shang at Batang Panginoong Shang. Umalis ka rito. Sigurado ka, Bie? Tunay ba ang receipt mo na pampalasa? Tingnan montak muka ka o ikaf. Ano nangyari dito? May problema ba sa pampalasa nyo? Impossible yan. Imposible? May posibilidad, Bea? Subukan mo mismo at malalaman mo. Saj, Ang pampalasa nyo lang ang nagkaproblema, pero ngayon, nandadaya na kayo. hindi panloloko sa mga mamimili. Ang ganitong kumpanya dapat magsana. Iyon lang. Paano ito possible? Ange Recipe, binigay ito sa akin ni Song Shiyuan. Ikaw Bobby niloko mo AKO. Ano? Hindi pa Bie na tito? Ayaw mo bang mawala ang kabila mong kamay? Walang kwenteng tao. Sinamatagalin kayo. Magpakasal ka sa Call. Ikaw babae, nilapitan kami. Napahiya dahil sa'yo, mag-ina ko. Pangarap na lang ang mapangasawa ang anak ko. Tita Shang niloko ka and I Song Shiyuan. True. Nasaktan ka. Halika, titingnan ang Ginang Shang, nakakadiri tingnan. Ginang Shang, ang pagpapakilala ng Ziz. Ginang siya. Ang anak ko at ang magiging manugang ko, may konting hindi pagkakaintindihan, pero hindi kailanman makakansela ang kanilang kasal. Baboy ka, Bie? Para maghiganti, sisirain mo sarili. Mas mabuti pang mamatay ka na. Halika! Halika na! Ang dumi naman. Huwag kang gumalo. Yang babang nasa katsi parang SI Shiyuan. Kaya gusto makipaghiwalay sa akin. Yun pala, may ibang lalaki na siya. Song Shiyuan. Huwag kang mag-alala, anak. Habang nandiyan si Song Xian, hindi makakalayo si Song Shiyuan sa mga kamay natin. Nasa bahay na ako. Gusto kong pumunta sa ospital. Sabihin kay kuya ang tungkol sa pagtanggal ng kasal namin ni Shang Hangsi. Sige. Tamang-tama. Sabihin mo rin sa kanya ang mga kalokohan mong ginawa ngayon. Shang Hijing. Buti nandito ka. Nasaan si kuya? Si MRS siyang kakapatapos lang mag-asikaso ng paglabas ni Ji Song sa ospital. Zhou Xiaohong.
Xiang Hongji. Maligayang kaarawan sa nanay ko. Maligayang kaarawan sa nanay ko. Sanira and I song Sure Yuan Ong birthday party. Ito yung cake na ginawa ko para sa'yo. Talaga namang mabait ang anak ko. Cao Tsiuhong, sinabi mo sa akin kung nasaan niyo itinago ang kuya ko. Sure Yuan huwag kang mag-alala. Binago lang ni tita ang kapaligiran ni Xian. Naniniwala si tita. Ang pinakagusto makita ni Xian ay ang maging masaya ka. Kapag nagpakasal na kayo ni Xingxi, baka gumaling rin ang sakit ng kapatid mo. Kinansela na namin ni Xiang Xingxi ang kasal. Nakahanda na ang mga imbitasyon. Magpapatuloy ang kasal ayon sa plano. Hindi siya magpapakasal sa'yo. Ma, Okay ka lang, BA? huwag kang gumalo. Kung ayaw mong palitan ang imbitasyon ng anunsyo sa buro, kanselahin mo ang kasal ngayon. Xiang Hejing. Ikaw pala ang karelasyon ni Song Shiyuan. Xingji. Teona. Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Shiyuan, nakalimutan kong sabihin sa'yo, Geising na as I shern. kung gaano katagal siya magiging maayos, nasa iyo kung susunod ka o hindi. Shiwan. Hindi hahayaan ni kuya ang mangyari sa kanila. Zaktan ka. Anong ginawa mo sa kuya ko? May ginawa kang masama sa kanya. Hindi kita patatawarin. Sure Yuan. Para sa kuya mo. Naniniwala ako na gagawin mo ang tamang desisyon. Sure Yuan. Patawarin mo, AKO. Sure Yuan. Madam Xiang, nakikiusap ako. Palayain mo ang kuya ko. Ang kasunduan mo kay Xingxi sa kasal? Ikikazel AKO. Ikikazel A. Song Shiwan. Song Shiwan. Xiang Hejing. Pasensya na. Iniwan na naman kita. Xiang Hejing. Xiang Hejing. Maghinahon ka. Song Shiwan. Kung alam mo, turuan mo ako kung paano maginahon. Song Shiwan. 5 taon na ang nakaraan, iniwan mo na ako minsan. Hindi mo pwedeng aluin ako. Tapos, iwan mo yulat na yon. Xiang Hejing. Hindi kita iwan. Pakakasalan ko siya para lang sa pansamantalang dahilan. Ginawa ko to para iligtas ang kapatid ko. Sure Yuan. Handa ka na, BA? Malapit nang magsimula ang kasal. Song Sure Yuan. Nananawala ka BASA akin? Naniniwala ako sa'yo. Bago ang kasal mo. Ihahatid ko ang kapatid mo tabalik sa'yo. Hihintin kita. Sa araw ng kasiyahan. Bakit umiyak ka? May 2 oras pa bago ang kasal. Xiang Hejing, hanapin mo ang kuya ko. Malapit na magsimula ang kasal. Xiang Hejing, hanapin mo ang kuya ko.
Nahanap na ang kuya ko. Kung magpapakasal ka sa kung sino-sino, papalakarin kayo ang kuya para siya mismo ang magturo sa iyo ng leksyon. Narito na ang bagong kasal, pumasok na ang bride. Narito na ang bagong kasal, pumasok na ang bride. Nasaan ang bride? Nga, nasaan na siya? Mukhang nahihiya ang bride. Tara, sabay-sabay tayong mag-condone. Tawagin na natin ang bride, okay ba? Siege. Siam. Welo, Pito. Anim. gusto bang makita ang naging basang sisiw? Nathan? Sinong may gawa? Naku. Nahili mo AKO. Shang Hujing. Kayong dalawa, maghintay lang. Ang mga ngalakal at ang kanyang anak na lalaki. Zayang naman. Shang Hujing Song Shiwan, hintayin mo lang AKO. Paalam, tapos ng laro, wala ng laro. Huwag gumalaw. Ano? Hintayin mo, AKO. Huwag kang gumalaw. Huwag gumalaw. Kung sino ang gumalaw, siya ang aso. Song Shiwan. Shang Hijing. Gusto kita. Shang Hijing, gusto kita. Gusto mo ba magkarelasyon tayo? Uncle, sabi ni Lolo na umuwi ka na sa bahay. May inaasikaso ako, mamaya na ako. Pero ang fiance ko, parang hindi siya ligtas. May motor sa likod niya. May kotse pa sa kaliwa niya. Hindi ko masabi na bigla silang hindi babangga sa kanya. Kung ayaw mong umuwi, mananiniwala ka bang papatayin ko siya agad-agad? Tagpatuloy. Shang Hijing, gusto mo ba talagang makipagrelasyon sa akin? Saish, Tito, ayaw mo siguradong may mangyari sa magiging fiance ko, di ba? umiwi ka. Sige. Tito. Tapos na ba ang laro? Hindi pa sigurado kung sino ang panalo o talo. Makipaglaro sa akin. Karapat dapat kabiye? Nakipag-agawan ka ng babae sa pamangkin mo na wala na ang dangal ng pamilya nyo. Ang dangal ng pamilya nyo. Magkano lang ba ang halaga niya? Pero ang apo nyo. Ang nalugi niyang pera noong nakaraang taon. Kaya nang bilhin ang dangal mo buong buhay mo. Ikaw. Simula ngayon, tigilan mo na ang pakikigulo kay Shiyuan. Buwang buhay kayo. Kakaunti lang ang hiling ko. Gusto KOSI, Song, Shiryuan. Kung ipilit mong gutulin ang relasyon namin, puputulin ko ang pundasyon ng negosyong itinayo ng daang taon. Ikaw. Hye-jing, malalakas ay nabubuhay sa kanilang karera. Ang mahihina lamang ang nabubuhay sa pagmamahal. Ama, isa kang malakas. Sa loob ng mahabang panahon, pinabayaan mo kami ng aking ina. Ang ina ko ay mahina. Sa loob ng maraming taon, ang pagmamahal niya sa iyo ay itinago. Dahil mahal ka niya, lahat ng galit niya ay napunta sa akin. Sayang naman. Sa buong buhay ko, hindi ko matutunan ang malamig at walang puso mong ugali. Anak na Suwail, Magaling na ama. Matanda ka na, mag-ipon ka na lang ng lakas para humaba pa ang buhay mo. ikaw.
Bakit ang dami mong sugat? Umiyak ka? Huwag kang umiyak. Ang pangit mo. Xiang Hejing. Pasensya na. Ano ang mga pinagdaanan mo nitong 5 taon? Tapos na ang lahat. Kung hindi ko sinabi maghiwalay tayo, hindi mo. Wala itong kinalaman sa'yo. Pero kung hindi dahil sa Kim, Ang dami mong sinasabi. Gusto mo ba ang halikan kita? Narito ang bilyon. Sapat para tulungan ang Zitsing Chang'e, malampasan ang problema. Talagang galanti ka, Ms. Jean. May kondisyon ako. Anong kondisyon? Kapag namana mo ang negosyo ng pamilya Shang, lahat ng investment ko ay kailangang ma-convert sa 5% na shares ng Shang Corporation at ibalik sa akin. Ms. Jean, mamanahin kayo ba ang Shang Corporation? Wala namang impossible, sabi nga nila. Sie Mr. Shang. Nauspital dahil SA galit kay Shang Heying. Masaya akong makipagtulungan. dati nakatingin lang ako sa mukha, hindi ko napansin na ang ganda pala ng katawan niya. Bakit? Hindi ka ba naipit? Ang dami mo ng beses na humipo. Natatakot ka pa bang mahuli kita habang nanonood? Guwapo na siya. Kaso may bibig din siya. Kung wala akong bibig, paano kita hahalikan? Biglang nagka-heart attack si Lolo and I Shang Hujing, nasa ospital ngayon. Si Song Shiyuan, dati parang sobrang mahinhin, pero ngayon, nung sumama kay Shang Hejing, biglang bumaba ang standard niya. Sino na malupit, ikaw na maliit na aso? Ikaw. Kung mangahas kang galawin ang tao ko, ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang mas masahol pa sa kamatayan. Ginawa na namin ang lahat. Shang Hijing, pinatay mo si Lolo sa sama ng loob. Babalik ka pa para magbigay galang? AKO, Siyang madam, maraming bisita ngayon. Ayaw mo mapahiya sa harap nila, di ba? Ikaw, malditang bata, may karapatan kang magsalita dito. kung di mo alam kung saan ilalagay ang kamay mo, mas mabuting wala ka na lang kamay. Nene. Shang Hujing. Maraming reporter Kayatsan. Kapag nabunyag ang katotohanang pinatay mo ang lolo ko, sisirain ko ang reputasyon mo. May sulat ng pangako. Kung pipirmahan mo ang pangakong ito, ikokonsidera kong palayain ka. Kaya pinatay mo ang matanda para may paglaban ang kayamanan ng pamilya. Yudo. Ikaw ang pumatay kay lolo. Huwag mong subukang mag-abala. Kung hindi ka pipirma, ilalahad ko ito ngayon din. Sige. Pipirma ako. Siyang Hejing. Huwag mag-alala, kahit walang negosyo, kaya kitang buhayin.
Ang batang kapatid kayo na. Napakalaki ng gana. Madaling masobrahan, alam mo. Ang dami mong tinis sa pamilya siyang nitong mga taon. Bakit mo isinuko ang pamana? Kung gusto nila magpakapatawa, bibigyan ko sila ng entablado. Siyang Hijing, sa anong karapatan mo ako huhulihin? Mrs. Xiang, dumating ako upang singilin ang utang. Ito. Ito ang utang mo sa Las Vegas, kabuwang 1 bilyon. Siyang Hijing. Babayaran kayo. Tatawag ako sa anak ko, ipapadala niya ang pera. Singji Dali, dalhin mo ang pera para iligtas si Mama. Bilisan mo. Mama, Anak Bilis, tulungan mo ang mama bayaran ang utang. bankrupt na ang pamilya siya. Ano? Bago pumanaw si Lolo 2 buwan na ang lalo, nangutang sa bangko ng 5 bilyong piso para mag-invest sa proyekto sa Las Vegas. Nalugi lahat. Las Vegas? Simula pagmana nyo ng ari-arian ni Lolo, at utang ng wang ay naging responsibilidad nyo. Siyang Hijing, nakipagsabuatan ka pa kay Lolo para gawin ito sa amin. Kung hindi mababayaran ni nanay ang utang, hindi ako magdadalawang isip na ipasa ang responsibilidad sa inyo. Ma, Ako ang magbabayad. Hajing. Hindi hawak ni Ate ang malaking pera ngayon. Bigyan mo ako ng ilang araw, babayaran ko. Piwid naman. Anong ibig sabihin nito? Sa loob ng 3 buwan, kung hindi mo may balik ang pera, sa akin na ang negosyo ng Walang mangyayari. Ma, talangin mo kayo. Sige. Sige, pipirmahan kayo. Pipirma ako. Ngayon, nangungulekta ng utang sa buong Shankor. Gusto mo pa rin ba ang 5% na shares ng Shankor? Ito ayan. Ito ang commercial na imperyo ni Xiang Hijing sa Las Vegas. Anong koneksyon sa atin? Si Xiang Hijing ay walang magulang at wala ring anak. Kung mamatay siya, ang kanyang mana ay ikaw lang ang tagapagmana. Sa kakayahan mo at ni MRS Xiang, hindi nyo kayang kalabanin si Xiang Hijing. Pero, pwede nyong hanapin ang kahinaan niya. Song Shiwang. Talaga namang walang puso si MR Xiang ah. Si Song Shiwang ay 5 taon mo ng fiance. Perez Lang Teo. Gusto mo bang kunin ang buhay ni Xiang Hejing? Ito ang prinsipyo ko, kung hindi buhay na maging lalaki ko, patay na siya na maging sariling multo. Sabi ng doktor. Pagkatapos na aksidente ng kapatid ko, nagkaroon siya ng retrograde amnesia. Nagising siya. Pero lahat ng nangyari bago ang aksidente, hindi niya na maalala. Nakipag-ugnayan na ako sa mga pinakamagaling na brain experts sa mundo. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Oras. Bakit ano nangyari sa'yo, Oras? Bilizan mo,
Dilizen mo. Siyang Hajing. Ngayon, papatayin ko kayo ni Song oras ng sabay. Song oras. Ginawa nyo sa kinto, tapos gusto nyo pang magsama ng masaya? Ngayon. Papatain kita. Shang Hujing. Si Shi Yuan. Kamusta ka? Si Shi Yuan. Huwag kang matakot, nandito ako. Magangat ka. Si Shang Xingji. Pagbatay ng tao ay labag sa batas. Tumigil ka na ngayon. May oras ka pa para mabago. Sasabihin ko sa'yo, umawag na ako ng pulis bago ako dumating. Count! Patayin mo kami. May parusa ito sa batas. Shang Hijing, Song Shiyuan, sana sa susunod na buhay nyo, ganito pa rin kahit maikli ang buhay. Umalis ka muna, huwag mo akong intindihin. Tumahimik ka. Ang mga sugat ni Miss Song ay hindi malubha. Siyang Hajing Song Shiwan Buhay Papalakeo. Hindi. Ang ibig kong sabihin, bakit kayo nasa ospital? Dahil sa anak na walang awa. Xingji. Anong ginawa niyo kay Xingxi? Tumakas siya gamit ang kotse ko. Ang kotse ko, hindi ko alam kung sino ang gumawa ng kalokohan dito. Ngayon, mahihirapan siyang mabuhay. Hindi pwede, impossible talaga. Hello ma, papunta na ako sa airport. Pagdating sa bansa, tatawag ako. Xingji, tumajo ka. Tumigil ka, may problema sa kotse na yan. Ano? Xingji, anong nangyari sa'yo? Xingji? Anak. Itay. Inay. Tingnan mo, may sanhi at bunga ang mundong ito. Ang gumawa ng kasalanan ay tiyak na magdurusa sa wakas. Teo na. Song Shiyuan. Ikaw salad.
Ang anak ko, ikaw ang nagbahamak sa kanya. Ibalik mo ang anak ko. Uksyon. Ako ang nag-udyok sa kanya mangidnap? O ako ba may kalokohan? Naglagay ba ako ng kung ano doon? Lahat ng ito, karma mo. Hindi naniniwala sa karma. Sisiguraduhin ko magdusa kayong lahat. Si Xiang Hijing ay adopted ng aking biyenan. Siya ang pumatay sa aking biyenan para kunin ang pamana ng Xiang Corporation. Inagaw mo ang fiance ng anak ko at dinukot ang kotse niya. Dahil sa naaksidente siya at namatay. Talaga nga namang ang mga inampon, walang utang na loob. Talagang malas ang pamilya ng mga siyang. Oon ka. Ang ganitong kahihiyan ng pamilya, hindi dapat nalalaman ng publiko. Pero bilang babaeng nag-iisa, hindi ko siya kaya labanan. Anak na suwayat. Mabuting ama ka talaga. Matanda ka na. Mas mabuti magtipid ka ng lakas. Para tumagal pa ng ilang taon. Ay, Cal. Ito si Xiang Gegjing. Ebidensyang pumatay sa biyenan ko. Pakiusap ko sa mga kaibigang media, tulungan ninyo ako. Ang tao na ito, paano nagkakaroon ng mukhang mamuhay sa mundo? Vala, Dapat harapin ang batas. Valang puso natão. Talaga naman dapat siyang parusahan ng batas. sino ang kasama ni Gino Xiang? Ako ang chief na doktor ni Ginoong Xiang. Ang pumatay kay Ginoong Xiang ay hindi si Jinye, kundi ang magina ng pamilya Xiang. Ginawa nila ito para makuha ni Xiang Fingxi ang kumpanya ni Ginoong Xiang. Sa galit ni Ginoong Xiang, bumalik ang kanyang sakit sa puso. Kinuha pa nila ang gamot niya kaya hindi na siya nailigtas at namatay. Calicohan, Xiang Hijing, ako ba ang pumatay kay Ginoong Xiang? May ebidensya ka ba? Kapag wala maipakitang ebidensya, ang doktor ay malinaw na binayaran para sirain ako. May ebidensya kami na ikaw ang salarin. Zhao Chiuhong, hawak ko ang ebidensya na ikaw ang pumatay sa aming mga magulang. Song Xian. Tulungan mo kayo. Tulungan mo ang anak kayo, Xiaowing. Ako ang nagplano ng aksidente para kunin ang buhay nyo. Paano ko matutulungan ang anak mo? Bakit? Bakit? Lumaki tayong magkasama, sabay nag-asawa. Bakit? Zhao Ying, mas maganda naman ako kaysa sayo, mas mataas ang pinag-aralan ko. Bakit mas maganda ang naging kapalaran mo? Ako ang totoong nagmamahal kay Song Changming, pero bakit ikaw ang pinili niya? Kangganan. Kayong dalawa ay sobrang nagmamahalan, sobrang masaya, kaya't sabay na lang kayong mamatay. Zhou Xiaohong, ang natitira mong buhay, gugugulin mo sa loob ng kulungan. Xiang Hajing, Song Siyuan. Ang taong gustong kunin ang buhay nyo, nagtatago sa pinakamalihim na sulok. Hihintayin ko sa bilangguan ang balita ng inyong kamatayan. Gino Ying. Noon. Ang nagpundo sa Zhitsing Chiangye ay si Ginang Jin, dahilan kaya nagkaroon ng intensyon si Ginang Xiang at Zhitsing na patayin si Gino. At tungkol sa naunang malaking sunog sa bodega, si Ginang Jin din ang may kagagawan. Nagbakasal kami para makuha ang ebidensya ng krimen ng magulang niya. Dalhin sa istasyon ng pulis ang mga dokumento at ebidensya na nahanap ko. Ziga. Estudyante na si Xiang Hejing. Gayon ang kaarawan mo. Gusto mo bang pumunta sa madilim na tabi na ilog at maghawak kamay? Ang bayad sa paghawak kamay. Dapat ba ay halik na lang ang pambayad? Maingat! Tumatakbo ka, sure yuan. Bilazan mo.
Siyang Hejing, sakay ka na sa sasakyan. Tagbo. Mga walang kwenta, mga basura. Hindi nyo man lang kaya patayin ang dalawang tao. Jin Kihui, may nag-ulat na sangkot ka sa illegal na gawain sa lugar ng Golden Triangle. Sumama ka sa amin. Song Shiwan. Hindi ba sinabi mo na pupunta tayo sa ilog para maghawakan ng kamay? Lincoln and MO. Siyang Hejing. Pakikasalan MOBA. Song Shiwan. Ang pag-propose. Dapat ba lalaki ang gumagawa nito? Basta ikaw. Handa AKA. Basta ikaw. Handa rin ako. Nagsimula ang kabataan ko sa'yo at ang pagmamahal ay susundan ang landas ng mga bituin tungo sa walang hanggan. Buti na lang ang unang taong kumabog sa puso ko ay siya ring huli kong minamahal.